Yon! Welcome to another episode of Inside the Mind of course, my name is Ken Somera, episode number 65. Ang topic natin for tonight is marriage counseling and hypnotherapy. This is Inside the Mind of Jason Principe. Jason, brother, musta? Kamusta Ken? Ayos Oo, lang, ayos lang. grabe. Oo, long time, Long long time. time. Oo, sobrang dekada na rin, lagpas dekada na rin kami magkakilala ni Jason, and I'm very proud to say Jason is one of the persons that I learned hypnosis from. Oo, nung sisimula ako mag research ng NLP and hypnosis, his community, Trans Manila was one of the first communities that offered mga trainings, no, ng hypnosis dito Mm. sa Philippines. And that was around ano yan? Ano mga petsa nun, Jason? 2012. Oo, 2012. Oo, Ah, 2012. 2012. Ayan, yan, yan. Ayan, isang community kami niyan, and really, really happy to see you here. Kasi syempre, kaya in-invite din kasi kita dito, Jason. Kasi through the Mm. years, I do believe that we have developed different, like, approaches, Oo. 'di ba? Sa ginagawa natin with working with people. Lalo na ang main theme kasi ng series na to is more on NLP and coaching series. So, nung nag-usap tayo, ang sabi mo noon was what you do mainly right now is yan, marriage counseling pa rin, Yan. and hypnotherapy. So, ano nga ba? How does marriage counseling work? Basically, marriage counseling, it's about counseling your marriage. So there's usually nandun na sa mga nasa end stage na. Kumbaga, Hmm. you really have to be good at what you're doing kasi usually naman kapag may partner ka or may asawa ka, hindi susubukan niyo muna ayusin eh. And kapag Hmm. hindi niyo na maayos, doon na kayo pupunta sa marriage counselor. Pero usually, hindi niyo muna, hindi, you won't seek help muna. Pwedeng mag-seek muna kayo sa pastor, sa friends. Hmm. Then, pag di pa rin nila naayos, doon ka na papasok sa marriage counselor. And kapag marriage counselor, usually, nandun na yung, kumbaga parang 50-50 na in a sense. So, yeah, so I've applied yung knowledge in terms of marriage counseling and also yung the psychology and yung hypnotherapy and NLP in order to make it so na mas mabilis siya. So basically, madaming issue in terms of marriage counseling eh. Hmm. So from difference of personality, from parehong alpha or parehong dominant or cheating, yun yung common, yung cheating. Then yung mga hindi maka-move on sa mga past mistakes and experiences. So, yun naman siya. Okay. Siguro sa recent na lang, no. Alam kong Mm. matagal mo na rin 'tong ginagawa. Sa recent, may mga numbers ka ba nito? Ano yung mas marami ngayon? Kasi syempre, alam natin na medyo madaming maraming problema ngayon with couples, lalo na relationships, 'di ba? Mm. Ano yung tingin mong mas madaming cases ngayon? Cheating Number one, ba? cheating talaga. Cheating pa Cheating rin talaga. talaga. Oo. Cheating talaga. Kasi nagiging cycle yun eh, na Hmm. dahil sa cheating or dahil sa some underlying issues, nag-cheat yung lalaki o yung babae, then Hmm. dahil doon, yung isa hindi makalimutan yung nangyari, then they become very disruptive and nagsa-cycle ulit. And Hmm. syempre kapag disruptive, hindi na rin, kumbaga naging negative cycle siya eh. Negative loop siya na pababa ng pababa eh, hanggang hindi na nila alam kung ano yung gagawin eh. Ah. Hmm. Okay, so talagang hassle. Anong tingin mo talagang mga grounds nito? Ayoko man itanong 'tong question na 'to Hmm. kasi malamang magtatawanan lang tayong dalawa. Hmm. Hindi na 'to who lies more. Hindi na, hindi na. Hindi na. Who cheats Parehas more? I naman mean, eh. sa Actually, sa sa parehas. data mo, I mean, who cheats more ba? Ngayon. Siyempre, mas common yung lalaki kaysa sa babae kasi babae meron silang risk eh na pag nabuntis sila, sino Mm. mag-aalaga nito and things like Mm. that. Yung lalaki kasi mas may power in terms of yung finances, Mm. yung
ability na mas free yung time ng lalaki kasi syempre yung regular na paradigm na yung lalaki nag-work, babae yung hindi, Mm. or nag-aalaga, or minsan babae nag-aalaga then siya pa yung nagwo-work, so wala Mm. na din talagang time compare sa lalaki. So mas prone yung lalaki pero meron din na female na nag-cheat din naman. Ah, okay. Bigat, no? Mm. Kasi syempre, I think wala pa ring divorce dito sa Philippines, tama ba? Oo. Oo. Wala eh. Wala eh. So, ano to, dumidiretso ba to ng annulment or with working with you, lumalaki yung chances na talagang they just, settle things and work things together. Depende pa rin kasi yung start ng marriage counseling siguro yung may mga parameters ako Mm. na before I take clients in eh. So una is they have to be willing to make it work. Kasi Mm. kung yung isa lang yung gustong ayusin tas yung isa hindi, wala rin patutunguhan yung pag-uusap. And I may be getting money from them pero hindi siya satisfying for me, and hindi naman yun yung reason bakit ko ginagawa yun. And yung next is dapat it has to be collaborative, meaning Okay. kailangan parehas silang taking action, na hindi lang yung isa kailangan ikaw lang magbago kasi ako wala man ng problema. So yun yung usual na nangyayari din. It can be male, it can be female. And yung last is yung isa din na sinasabi ko is yung sa mga ngayon, no, and I've learned my lesson din. Dapat hindi ako pwedeng magsinungaling sa isa't isa. So hindi ako pwedeng magtago ng secrets from other people or dun sa wife or dun sa husband, ganun din dun sa vice versa. Hindi ako kunyari meron pang ongoing cheating, which is Mm. yung last na ano ko is kailangan zero na yung wala nang third party kahit sino. Kasi kung meron pa rin, it means na hindi ka pa ganun ka-willing or mas binavalue mo pa rin yung third partner compared to yung wife or yung kids or yung family. So medyo mahirap yung prognosis or yung parang success rate noon, and nakaka-frustrate din kasi yung in terms of marriage counseling, hindi siya one time big time eh. Hindi So eh, hindi eh. kailangan Medyo i-guide meron mo siyang through yun progression eh. eh. May Oo. mga process siya eh. So, kailangan din na actually within 2 to 3 sessions, kailangan papanoorin mo lang din muna silang you'll be asking questions, How papanoorin it mo sila paano unfolds, no? mag-communicate. Oo, pati Oo. yung kailangan alamin mo rin yung background ng isa't isa eh. Kumbaga parang ah, una, okay naman parang i-guide ko yung process, no? Kasi, Hindi, okay lang. I mean, oh, if you this is ano eh, if mm, you want to share, this could help people who are going through things, mm, and probably some beginner coaches or oo. therapists that they could learn from you. They Mm, could learn from kung ma-share mo rin yung oo. mga mistakes, that would be nice also for the Mm. people. Yeah, yung maganda kasi sa marriage counseling, it's not for the weak-willed eh. So, hindi naman, usually, nag-aaway yan eh. Pwedeng nagsisigawan yan and pwedeng parehong dominant nga yan. And Mm. kapag hindi ka dominant or kapag hindi mo kayang i-control yung dalawang nagbabanggaan na at the start pa lang galit na sila, Mm. hindi mahihirapan kang gawin kung masyado ka ring mabait, masyado kang kumbaga parang pushover, hindi rin siya magagawa. And kapag masyado ka namang authoritative, hindi rin siya hindi rin siya pabor doon sa isang tao kasi there would be someone na mas soft and hindi rin ganun na ma-handle yon. So you have to be really dynamic and you have to be kumbaga you have to know yourself eh. So yung process in a sense, so una kasi you're trying to figure out muna ano yung immediate concern nila, ano yung Mm. pinag-aawayan nila, is it cheating, is it yung issues with personality, and papanoorin mo kung paano din sila mag-usap, and paano rin yung pagka-passive aggressive ba yung isa, confrontational ba yung isa, yung isa ba defensive na ba agad, so Mm. paano rin yung kasi minsan yung ano rin eh, yung approach din nila and tonality eh. Kailangan i-correct mo rin yun
at the process eh. Pero umpisa muna, kailangan makita mo muna yung raw eh. Na ano sila, ano, kasi minsan kunyari, kakausapin pa lang, hello. So, ganun na agad na parang bago pa mag-open up, ayoko na. Kasi ano na eh, galit na agad eh. O kaya naman parang, yan ka na naman eh. Parang ganun na naman, ganun na agad yung ano eh, yung entrada. So, it's hard for the person to open up. So, and you want to figure out then ano yung view nila sa marriage, paano sila nagkakilala, ano yung kailan nila nalaman na seryoso na to, kailan sila nag-decide na nagkaanak na sila, and yung in terms of marriage there's a cycle din eh. Merong newlywed or before mag-marriage, iba yung dynamics noon. Mm. Kapag kinasal na, iba dynamics. Nag-ibang-iba Kapag na yung nagkaanak, dynamics talaga. Nag-iba talaga ng oo, todo. nag-iiba eh. So you have to figure out nasan din sila on the process. Ganon din kapag may anak na sila, iba yung dynamics kasi focus yung time sa bata. So usually din kapag may anak, nawawala na ng time doon sa asawa. So yun doon na nagkakaroon ng cheating din. So meron din kapag adolescent na. Kumbaga parang wala na sa kanila. Kumbaga mahal na yung bata. Tapos Mm. ngayon gumagawa, lagi na nasa friends. So naiiwan na sila. Kumbaga parang wala nang meaning yung buhay ko. Yung buhay ko I Na dedicated the to whole this time na person. dinedicate sa anak, tapos biglang adolescence na yung anak, nandun na sa mga tropa nga, Oo. So biglang gumagawa din sila ng sarili nilang identity. So nawawalan na yung time either maging kapag very clingy ka naman, magagalit din sa yung bata. So may mga hurt feelings din doon. Yung time mo din, ano nagagawin mo dito sa time na to? Dati hinahatid sundo mo sila o dati mm, ikaw tulungan mo ng homework, yung mga ganun. So, yung mga time na gano'n, and syempre, yung mga, yun nga, yung feeling of abandonment na wala nang laging nagbibigay na attention sa'yo. Kasi oo. dati sila lagi. So, may difference din yun and ganun din. And later on, kapag ah, nag-asawa na yung mga anak and kapag may pamilya na rin sila, so Mm. nag-iiba rin yung dynamics all throughout the process eh. So, you have to, hindi lang siya simpleng, nag-away, ayusin natin yung away nyo. So, Okay. alamin mo rin kung ano din yung view ng isa't isa sa family eh. Mm. Paano niya nakikita yung tatay niya, paano niya nakikita nanay niya. Kasi at one point in time, yung pamilya mo yun yung ideal family mo eh. So, Okay. kahit broken man yan o kahit ideal yan, maganda yan o pangit, yan yung magiging ideal mo eh. So, yan yung Baseline, magiging no? patayan mo. So, Oo. yun din yung magiging pattern na gagawin mo. So, kung nakikita mo na yung, let's say, yung father mo, lagi nang bababae, walang pakialam sa nanay, walang pakialam sa babae, at one point, may pwedeng magkaroon din ng, may ganun ka ding, ano, may Yun yung magkaganon subconscious programming, no? Oo, programming Kumbaga. or kaya man kabaligtaran naman nun. So maging ma-identify mo na ikaw yung nanay mo naman na naghahanap ka naman ng mga aapi sa'yo in a sense, in subconsciously. So you have to figure out din yung dynamics nila and paano rin yung dynamics din in terms of yung sa family, sa mga kapatid din. Kasi baka mamaya in terms of responsibility, baka ano ba yung mga pinagmumulan din ng stress. Kasi yung marriage counseling nga, nandun na sa, usually nandun na sa end eh. So, kailangan alamin mo, hindi naman yan one time, big time, may nakita siya maganda, yun na eh. Pinalitan niya na eh. Hindi naman ganun agad yun eh. May mga Mm. small issues yan na patong-patong na, kumbaga parang, "Uy, minus points to, minus points to, minus points to." Yung mga ganun na minor na hindi rin napapansin nila or hindi rin napapansin ng tao. And kailangan kasi you have to be objective and you have to have, in a certain sense, a clinical eye na tignan ano yung mali. Kasi kunyari, if you're just telling it to your friends, Mm. telling it to a pastor, pwede kasing may bias sila in terms of other person or pwede kasing may emotions din sila. Connected to Project you. din nila. Oo. Connected to dun sa partner. Kaya, Kasi kunyari, okay, kung yun nga. pastor, syempre magiging religious yung approach nun. Eh paano kung hindi naman religious yung isa? So, kumbaga napipilitan lang. O kumbaga parang nagsisimba ako pero hindi naman talaga ako religious. Then pinapasok mo sa sarili ko yung religion. So, baka naman mamaya hindi yun yung effect. Pero may iba na yun naman yung ano, kumbaga yun naman yung Yun yung nag-hold things reality. together. Yun yung Oo. coding eh. Yun yung world. Oo. Sige.
ito bro, siguro to connect the dots lang with Mm. the practice that we've been accustomed with. Mm. Ano yung naging tulong ng knowledge mo and experience, vast experience mo with Mm. NLP and hypnosis sa ginagawa mo ngayon? Yeah. Yung una, pinakamalaking factor, yung ability mo, kasi in hypnosis, you can change yung perspective ng tao doon sa memories. So, Mm. kasi nga, let's say yung cheating, hindi mo matanggal sa utak mo yung cheating. Mm. Kahit anong sabihin mo na, hindi, okay lang yan, hindi, kasalanan ko rin, o hindi, ganto, ganto. May time na hindi nila matanggal sa ulo na yung cheating ng isang tao. So, in terms of hypnosis, we can make it so na mas na aayos no, or nawawala yung emotions attached to the memory. So that's something kasi na it can be done in hypnosis. So hypnosis or NLP actually. So it can be na figuring out ano ba yung nangyari dito, then removing the emotion. So there's a lot of tools on how to do it. Merong may NLP, may hypnosis, pero yung the Magkaibang mere may fact magkaibang na similar oo, pero magkaibang approach kasi NLP tsaka hypnosis oo. para doon sa dissociation na 'yan eh. Oo. So the mere fact na kaya mo siyang ma-let go, yun yung isang malaki. Ganun din in terms of anger management. Yung in hypnosis kasi mas na-handle mo yung emotions mo better. So there would be like a training sa hypnosis na ginagawa ko din in terms of being able to stop and redirect yung emotions. Kasi what tends to happen is that pinipigilan natin or sinosuppress natin yung galit or yung Mm. emotions, pero the more we think about it, the more harder it would be. So parang sinabi ko na huwag kang magalit, o huwag kang ma-stress, huwag kang ma-stress, huwag kang ma-stress, and the more iisip mo yun, Incredible the Hulk more ka na no. ma-stress. Rah! So, so Naipon na eh. Naipon. yun lang, Oo. yung ability na nakokontrol mo siya, that's a good way in handling things. So, ang dami eh. So, yung anxiety din, baka mamaya yung over-worrying, yung ability din to control yung thoughts. Kasi in NLP, may mga ah, Approaches for thought management and approaches emotion eh. So, management oo, eh. Yeah. dealing with it. Ang daming pwedeng gawin na dinadagdag ko na hindi ko siya magagawa kung regular na psychotherapy lang. Kasi ang bilis eh. Let's say in a session, pwedeng mawala yung emotional. Once na ready na yung client no, to let go talaga and patawarin yung partner nila, mabilis na ma-let go yung pain attached to it. So, yung mga yun. Saka yung ano din, mga unfinished business din. Na kasi minsan, yung mga issues nila sa family nila, pino-project nila sa partner nila ngayon. So, yung mga ganun na yung pag-uugali nila or mga unfinished business nga. So, ah, ang dami, ang dami talaga. So, Meron ako iniisip ngayon may isisingit ako diyan kasi I think mm, nandoon pwede naman natin balikan yung NLP, mm, hypnosis na yan. Madali naman pag-usapan yan kasi yan naman talaga pinag-uusapan natin through the mm, years. Sa marriage counseling, napansin mo ba? Kasi syempre mm, ako meron din ako mga clients kasi na ganun eh. That we have to really fully work with them. Ano yung factor ng mental health ngayon? Kasi there are cases that have focused on mental health issues in the mm, relationship. That's why yung mga reasons na hindi mm, nag-work to kasi pak insert mental health condition. mm. Um, malaking malaking factor ba 'yan ngayon? Kasi ang Dito, dami anxiety, may mga clinically diagnosed na mm, anxiety, depression, and some use that as a escape card. mm, Some use that as yung partner naman could use that as parang gets mo? Minsan tsaka mm. sila ayaw na nila because Oo. of that. Are there any recent cases that you could like share how you handled a certain scenario like that? Siguro kapag in terms of may mental health, depende kung anong mental health difficulty. Kung depression Depende, yan, no? kung Oo, grieving depende. yan, Mm. mas medyo na-handle yun. Pero kung mga bipolar yan, medyo kailangan minsan din na medications eh. Kasi physically, naggugulo na yung ano nila, yung
sa utak nila. And bipolar kasi there's a high risk. I believe yun doon sa research, parang 20% risk ng suicide eh. So kasi pwedeng pag sobrang down sila, kahit maayos tayo ngayon, then Mm. biglang na-trigger lang siya, pwedeng mag-attempt agad ng suicide. So kaya I prefer na meron sila medications doon. Kapag personality disorder naman, yun hindi medyo mahirap ng ayusin kasi let's say narcissistic na talaga ever since or borderline Mm. or antisocial, so mga ganun, medyo mahirap ng ayusin yon. May So chance pa din naman, may chance pa may rin naman chance ayusin, pero pero I do see it then na medyo there's a resistance to it. Kaya mini-make mm, sure ko din muna na yung like what you said kanina, yung commitment nung client with that change mm, that will happen, oo, kailangan sobrang committed din nila eh. Dahil kung mm, napansin mo na medyo slight ng parang pareho lang kayo magsasayang ng oras. oo. Pero you have to figure out din hindi porket na diagnose yung isa ng ganun, let's say Mm. bipolar, normal na yung isa. So pwede rin na may trauma bonding sila, parehas silang Oo, depressed, oo, and that may mga happens, ganun that din. happens. So yung minsan kasi pag ganun, depende kung gaano kalala din. I would suggest na meron silang individual sessions din Yeah. all throughout the process, kasi kapag hindi siya maayos ng kayong dalawa lang eh. Kumbaga, ah, kailangan maayos siya yung on a personal level eh. Pero Ito, malaking factor din. ito. Medyo nagko-connect the dots lang sa utak ko, bro, as usual. Mm. Ah, kung ikaw yung counselor, ayan, o therapist nung isa, Mm. at ikaw din yung therapist nung isa, how do Mm. you manage, I mean, how do you manage lahat ng information? Kasi syempre, meron din mga nagtatanong, ano ba yung sinabi niya? Ano ba yung ganyan? Ano ba yung Oh, ganyan? Di ba? Ang oh. line of professionalism, how do you manage everything? I mean, we have our Mm. notes, yes, pero Mm. on a personal level, Jason, how do you manage it? Yun dun papasok yung yung isa sa mga rules ko na hindi ako pwede mag-keep ng secrets. So, kapag nagtanong siya, I would say ito yung nangyari, ito yung sinabi niya. Pero I would ask permission muna doon sa partner. Pero may time na kunyari it would still be a discretion din. May mga times na may ayaw niya munang sabihin dahil may ginagawa siya muna about it and things like that. Kapag Oh. gano'n naman, I would I would respect yung yung decision niya, pero I would say na once na lumabas itong issue, ito na yung sasabihin ko. So, ano pa rin ako ano siguro personal values ko na hindi ako mahilig magsinungaling in terms of I don't like keeping secrets. So as much as possible, Tama. eh, sasabihin ko in terms of Kasi you kasi nga have gusto you mo have to remember collaborative the eh. secrets eh. Yun yung problema Oh, when you have to keep a secret, you have to remember it eh. Either kasi you gusto mo rin forget. collaborative na they're doing this together, na hindi yung isa pinapasan niya yung mundo, yung isa feeling niya pinapasan niya rin yung mundo. So parehas silang feeling nila nagsa-sacrifice sila. So wala nangyayari and they're expecting na ma-appreciate siya. Yung isa naman expecting na ma-appreciate siya. So pero kung nalaman nila na they're collaborating, mas madali. Pero a huge factor talaga is yung time. So madami kasing mga marriage, Mm. magpartner na parang part-time lover, parang weekend lang or Ah, kapag ganun. ano lang. So, dahil nga sa busy ng oras, may May anak, anak, may may work, business, may o may ano. business. So, Oh. parang nagiging part-time lover sila na every weekend lang or minsan every other week Naka-schedule pa. lang, ganun. Oo. Oo, naka-schedule lang. So, hindi naman ganun nag-work yung relationship. Nag-work yung ganun in terms of work, in terms of business, pero in terms of relationship, hindi siya ganun dapat nag-work. So, Solid, no? Solid, no? Pero sige, hypnotherapy muna tayo. I mean, yeah, yeah. pwede naman natin balikan si marriage, Mm, mga marriage counseling. Sa hypnotherapy, bro, I mean, through the years, I think ilang taon din tayo hindi nakapag-connect or mm, nakapag-usap. Anong
Anong bago? Anong bago? Kasi, pare, I mean, nakikita na naman natin yung mga improvements ng Mm. approaches and maganda-ganda nga na dumadami-dami na rin yung mga active na hypnotherapist dito sa Mm. Philippines. And that's a Mm. good thing. Mm. Um, pero siguro, personal practice mo, are you still studying or kasi alam ko huling usap Mm. natin, nag-aaral ka pa rin nun eh. May Oo. inaaral ka na, may kinukuha kang certification sa, ano yan, sang lugar yun? Parehas Australia ba? Australia at saka Malaysia. Australia, o Australia Oo. at Malaysia. So, nag-iba ba yung hypnotherapy na alam natin from way back? Or is it still how we do it? In terms yung ano no, yung mga advancements, yung yung dun natutunan ko dun sa Australia, which is a diploma course. So it's a whole year na Mm. ano talaga siya. Parang ano talaga siya, para siyang isipin mo parang bago mag-associate degree or bago mag 2-year course. Mm. Course na rin talaga siya. It's a degree in itself. So nagkaroon siya ng structure. So Okay. which is yung kulang sa regular na inattend natin yung Pa-flow ka lang sa oo, inattenda natin eh. naging May sarili ka lang. oo. Alam mo yung structure no, ito structure, Mm. pero binigay sa yung approach, yung words, kung ano dapat gawin, yung feeling. Pero ikaw na yung bubuo nung ano eh, nung Oo. sorry. Oo. Okay. Pero So ito may yun, structure. may Okay. structure siya eh. Tapos na-address din yung mga bagay na kailangan ding i-address na kumbaga parang meron may mga inintegrate niya yung ano eh psychoanalysis or inintegrate niya yung kumbaga parang may session din na hihimayin mo kumbaga parang susuklayin mo yung mga issue niya. So kumbaga parang itong issue ba na to you kunyari in one technique doon or in one session na magkakaroon ka ng yes and no pattern and yes no I don't know. So let's say itong anxiety ba na to dahil sa trauma or dahil itong anxiety ba na to dahil sa sinabi sa ng bata ka. Itong anxiety ba to dahil sa identification sa isang tao with someone else na tatay ko ganto, nanay ko ganto, Parang anxious medyo din mas ako. meta So models na yung dating, no? oo, kumbaga parang hinihimay niya, yung mga sinusuyod niya, yung mga factors na pwede kayang While under makaapekto dito hypnosis while or under hypnosis. So may oh, may mga ganun siyang factors tapos meron din na bibigyan ka ng personality test and try to figure out ano yung weakness ng personality mo and figuring out doon sa weakness, aayusin mo yung weakness kasi naging ganyan naman yung personality mo dahil sa environment mo. So totoo. dahil din sa mga nung bata ka. So doon saan nanggaling yun. So from there mas na ma-manage siya better. So kunyari nung bata ka uh, pinagalitan ka dahil sa bagay na hindi mo ginawa. So, dahil doon gusto mo nang kontrolin lahat kasi nga hindi nga ako ito nga hindi ko ginawa. Pinagalitan ako paano pa yung iba. So, dahil doon naging very OC, naging very controlling yung tao na yun kasi nga Mm. gusto niya kontrolin lahat. So, uh, in terms of yung dun nga doon sa personality kasi it roots from a fear or yung takot na Mm. kung bakit nabuo din yung ano na yun, yung personality niya. And once na naayos mo yung issue doon, mas kumbaga parang really healing the inner child in a sense. So, nababago din yung somewhat yung personality. Pero hindi fully nagbabago kasi personality mo na yun. Pero unti-unti, may yung mga negative issues medyo mas na manage better. So, Mm. yun, nagka-structure siya. Tapos, meron pa akong ginagawa dito. Hindi ko alam kung nakikita. Yung tinanong mo lang. So, meron ako dito ng ganito, heart math. Ah, Man. basically, ano naman siya? Heart rate variability monitor. So, parang ikakabit mo siya dito, tapos titignan yung heart rate mo, yung ano Parang mo. lie detector na ba yan? Ganun. Hindi, ano siya ginawa siya para sa
mindfulness meditation Okay, training. okay, okay. Gets it, So, gets it. kapag relax ka, may nag-indicate na sa phone yon. May nag-indicate na ganito yung level of relaxation mo. Kapag hindi ka relax, nagre-red siya. Parang So, yung sa mga parang yung sa mga relo tsaka sa mga singsing ba yan na meron nang nagche-check ng mga parang heart ganun, pero rate that mas tells your lang. mood Oo. currently May if you're mga stressed. ganun na focus lang siya in terms of mas specialized lang siya doon. And in terms of hypnosis, pwede siya nakakabit, let's say face to face, nakakabit siya. Tapos makikita mo doon Ang kung laking tulong nag-iisip ba nun, bro. siya. Tangina, ang laking tulong nun, men. Sa Oh, makikita mo kung hypnotized ba siya o hindi. Kasi kung nakikita mo, yung pinapa-relax nasa mo deep siya. trance siya, no? Pero kita mo Oo. yan sa heart rate eh. Mm. Sa So, breathing, sa kunyari, heart rate. Oh. relax mo, tapos bigla nakikita mo doon, ang daming iniisip, o nagre-red. Ibig Kulang ka pa sabihin, sa deepener. kulang ka pa Kulang sa ka pa sa deepener. Kung deepener. ibig sabihin, may feedback, may feedback form ka in terms of managing it eh. So, Ang and real galing time yan, siya. men. Ayos yan. Ayos yan. Oh, hindi. Kasi, di ba, I mean, we both agree there's a difference Mm. with doing hypnosis online, Oo. over the phone, and Mm. face-to-face. With Oo. face-to-face, reactive ang hypnotherapist eh. You Mm. have to look at yung, di ba, minsan kailangan mo Oo. i-test Oo. yung mga kamay. Minsan nag-fake lang, di ba? Oo. Hindi kailangan mo talaga i-test eh. Pero ang laking, Mm. ang solid yung tool na yan, man. Ano to, Meron, tuwa actually, ako, meron si tuwa Ellie ako. nito. Meron nito. Si Ellie Apela. Heart Math. Ganun. Sige Oo, nga. Heart Math. Sabi, So, oo nga, hindi ko pa nakakausap ulit si Ellie. Well, mm, siguro invite ko siya dito. oo. Mapagkwentuhan ako sa kanya one time dito sa podcast na ganito. Pero Jason, Mm. para lang sa mga hindi pa nakakilala sa'yo, kasi I mean, nandyan si Gian, nandyan yung hi daw, sabi ni Gian. What's up, Yun, bro? nakikita. Oh, could you tell us like a bit lang of your like extensive background with NLP and hypnosis, So, and how you reached where you are right mm, now. Kung nasan ka ngayon, kung ano yung oo. ginagawa mo ngayon. Oh. So, yung ngayon, ang ginagawa ko talaga, I'm currently employed full-time sa National Center for Mental Health as a psychologist. So, ngayon, I'm assessing yung mga women and child protection, yung mga na-rape, na-trauma. So, titignan talaga kung na-trauma sila o hindi. Last year, I was in the forensic. So, yung mga nakakulong and aalamin mo kung competent ba sila sa trial. So sila naman yung nang rape, sila yung pumatay, so drugs. So titignan kung baliw ba talaga, nagpapanggap na baliw. So yung mga yon, yun yung full-time work. Then after work, I do yung hypnotherapy. So background naman, I started hypnosis, learning about hypnosis 2008. I've been doing it professionally since 2012 and yun, I've done, I'm a hypnosis trainer, NLP trainer, ano pa ba? So I finished diploma hypnotherapy in Australia. I finished yung timeline therapy is dun sa Malaysia, NLP coach sa Malaysia. So yung mga yun. Then I also done yung conversation hypnosis, which is also something na I'm still doing. So with Carson Questner. So, from Hypnosis Training Academy. So, yun naman siya. So, in terms of handling clients, I've been doing it for 2008. So, just imagine na lang. So, Oh, ang di. tagal na. Tagal na nun, tagal na. So, I've dealt thousands of clients. Yun, I've been interviewed sa lahat ng TV shows about hypnosis. I mean, lahat ng TV network. Yun, and there's a lot of things that I've been doing. Kumbaga in terms of specialty ko, it's really heartbreak, you know. So, yung being able to overcome Author yan si yung Jason. nangyari. So, Author yun yan. pala, I finish. Gumawa din ako ng libro, yung Bakit Masakit Magmahal 2016. Kasi Oo. may month ako na lahat ng kliyente ko puro heartbroken. Tapos sinabi ko na, why not write a book? So, yun naman. So, that's my background as of now. Okay. Pero, Hindi hindi pa kasi rin. nagbabago eh. Pwedeng magbago Mm, kasi. I mean, yun yung kaya sinabi ko up to now and through the mm, years, iba-iba yung lahat tayo, iba-iba yung ginagawa natin eh through the years eh.
on and off, Mm. dito, then doon. Pero siguro connecting question ko, Jason, is what kept you going? It's about the challenge. Siguro yun sa akin and curiosity Mm. din na gusto ko kasi yung ano yung na-test yung in terms of integrity and skills ko. So the Ah. reason why I'm doing marriage counseling madami ngayon is mahirap siya. Hindi siya normal. So and Mm. ganun din in terms of kasi in hypnosis kasi I've usually kasi kapag hindi ka pupunta sa hypnotherapist dati agad. So before I was a Late na yan psychologist, eh. late Late na na yan eh. yun. Late na yun. Usually Tapos na yung ano na eh, tapos psychologist. na eh. Tapos na. Oo, Tapos wala na. Wala na. either Parang wala na. nag-medication ka na, hindi nag-work Oo, or wala ayaw mo na. ng medication o Oo, kung hindi ito mag-work, wala na. So wala na. so yun, doon nahasa na I have to be good at what I'm doing. So Oo. ganun din naman na the reason why I'm doing this kasi na-challenge ako eh. Kumbaga, I see things na maandar yung utak ko na uh, one wrong move, it can ruin everything. So Yeah. ganun din in terms of sa psychology ngayon. Kasi I'm writing court cases eh. So pwedeng may isang mali ako nagawa doon, pwede matanggal yung license ko. Kaya man sinabi kong last year, kunyari sinabi kong fit to trial yung isang pasyente namin, then biglang sa korte nagwala siya, nakapatay siya. Pwedeng matanggal yung lisensya. Sabi ko fit eh. So Mahina. yung mga ganun na, o kaya anytime pwedeng kunin yung lapis, saksakin ka. Yung mga ganun na, mga Saya, no? kasi eh. Ang Kasi saya. yung ganun eh. Ang saya. Yung na-challenge ka and nandun ka sa bingit eh. So, Ah, ganun din in terms of marriage counseling kasi, karamihan kasi, ano sila eh, kumbaga parang very authoritative and ang laki ng, sobrang rewarding siya kasi, just imagine, first session, nag-aaway sila. Then, after a few sessions, nagiging sweet na sila. So, ang laki ng difference as isipin mo, very, PDA na ah, sila sa harap mo, no? oo, Parang, oo. Mga owner of companies, managers, yung mga ano talaga, parang mga terror talaga or parang yung mga boss na kinakatakutan o teacher mo kinakatakutan para mga ganon. Then bigla makikita mo magiging sweet dahil dun sa intervention mo din. So nice, nice. basically yung mga extreme. So I like extremes, I like learning and I like basically pushing myself and yun yung love for what I'm doing. So kaya Oh. kahit hindi siya ganun ka yung ngayon yung full-time work, kahit hindi siya Mm. ganun financially rewarding, mas rewarding kung ano ulit ako. Pero masaya. Nag-hypnotherapy all the way ka, no? Oo, Sagad mas yung bayad dun eh. mas Tuloy-tuloy malaki. yun, no? Pero Kumuha ka ng 3, 4 na session sa isang araw, tapos araw-araw meron kang ganong dami ng session. mm, Ang laki din nun eh. Ang laki oo, nun. Ang ngayon laki nun. Monday to Sunday nga may kliyente ako kaya Oh, alam mo, ganun, pagod pagod. ka na. Pero Alam mo, yung in pagod terms of ka. mas malaki yung kung gano'n mag-private, kahit sa private mas malaki yung kikitain pero walang baliw eh. So Inang puta, gago talaga. yun yung gusto ko eh. Yun yung walang challenge Welcome back, eh. Alpha Man. Oh, So gagi. I try to Oh, figure out talaga at least 'di ba? Parang masaya siya eh. So na sige. ma-maximize yung skills. Ang ito para-wrap up na rin tayo, bro. Mm. Hindi naman para dire-diretso lang tayo. So, last 2 questions, bro. Mm. Um, yung next question ko is about people who are beginning. Kasi Mhm. syempre, like the both of us, I mean, uh, very similar din yung story ako sa'yo eh. Mm. Wala akong kasama eh, noon eh. Mm. Kumbaga, YouTube lang. Darren Brown, kung sino man, Mm. Jamie Smart. I mean, for those starting, do you have any tips on where to start if they want to be someone like you, Jason? Siguro find a good mentor in terms of moving forward. Also, yung kalaban mo is yourself. So, yung goal mo is to make as many mistakes as possible. And kung if
if feeling mo hindi ka pa ganun kagaling, and then don't charge or mag-charge ka ng milk tea or 100 peso or anything for your time, yung pamasahe mo, mga ganun. So, make it so na the goal, especially when you're starting, is to make as many mistakes as possible. Kumbaga to exhaust, not to look good, but to learn. Kasi yun din yung nagiging issue din na iba, they wanted to be good, they wanted to impress other people, pero it's not about you eh. So it's about yung clients mo eh. And hindi mo rin sila ganun matutulungan kung limited lang din yung knowledge and skills mo. So it's a skill and you have to do it. The more you do it, the better you get at it. And there's kumbaga walang shortcut in terms of experience eh. So pwede kasing eto kala mo alam mo na hindi pala ibang dimension na pala yung ibang ganto. So kumbaga parang parang ano ka lang ng, let's say, public speaking. Let's say, magaling ka sa classroom mag-public speak. Pero kapag labas ng work, iba na pala. Hindi na. Hindi na umuubra. Then, let's say, sa work, magaling ka mag-public speak. Then, kapag sa mga boss na, iba na. Nauutal ka na. Ganun din na, let's say, sa work, magaling ka na. Pero mga ibang work na, or ibang company na hindi ka kilala, hindi ka na magaling. So, ganun din na this is also something that I've experienced doon sa mga organization. Ang galing ko na dito, kala ko ako na yung magaling, then I went to another organization tas na mas well-based talaga sila, mga self-made, then grabe parang nanliit ako, kumbaga parang yung mga tao, yung mga participants ko, lahat sila may swimming pool eh. So parang ang lead ko, and I was ilan lang ako, mga 30s or early 30s to late 20s. Then yung mga kausap mo, they're around 50. So iba yung datingan na they're self-made na talaga eh. So then when I got really good at it, it's easy for me to transition to other tasks or other kunyari group of doctors naman or Circles. group Oo, of mas so madali na. iba eh. So you have to expand yourself and try to push yung boundaries, and you will make mistakes. So kunyari yun doon nga sa mga business group naman, I made a mistake na parang nahiya ako eh. Kumbaga, overwhelm ako eh. Pero that's a good experience in terms of learning. Kasi kung hindi ko na-experience yun, hindi ako gagaling doon. And dahil gumaling ako doon, mas madali na sa akin yung mga tao mas walang pera. Kasi ito nga, kumbaga parang high class na mga tao na to, and they're earning millions a month na ganun, na I can be able to talk to them as equal, or I can be able to hold my ground. So it's in terms of hypnosis, ganun din, you'll meet a lot of clients. So different people, wag kang ma-niche muna and try to expand as many things as possible, pero try to make it so na it's fair, na if you're learning, kung parang di ba yung mga residente ng doktor na dahil nag-aaral pa lang sila, usually yung mga nagpapa-check up sila sa kanila yung mga charity. So kasi nga they're still learning. So yung ganun, pero as much as possible, make as many mistakes as you can. Okay. Salamat with that. And ito, medyo last question, brother. Siyempre yung iba pa yung final message mo bago tayo umalis. Ang isang question kasi nag-pop up sa utak ko habang nagsasalita ka, Was. Pwede bang, ito medyo comedy question to pwede bang maging marriage counselor yung isang tao na hindi kasal? Ano lang, medyo parang, it just, napaisip ako doon, parang kanina, parang, pwede Pwede ba? naman in terms of Pwede. skills, pwede rin, pero yung you can be a good, kasi it can be trained eh. It's also a skill. Oo, tama. Yung ano lang Alam nun, mo kung bakit ko natanong yan? ah, Nung isang episode, tinanong ko yung dun sa life coach. Di ba, can an 18-year-old be a life coach? Tinanong ko kay John. Oo, kasi syempre, di ba, ano yan pinag-usapan na rin natin dati yan. Ang tagal na natin pinag-usapan yan. So siguro dito sa episode na to, since marriage counseling yung tanungan, what are your thoughts with that? Can an unmarried or no girlfriend, no boyfriend since birth counselor be a good marriage counselor?
you can be a good but not a great one kasi you would be a good marriage counselor pero in terms of siguro yung initial respect nila yun yung mawawala eh. Especially kung yung mga let's say yung mga no nonsense people, mga yung every minute of their time it's kumbaga parang mabigat. Kumbaga it's worth it has to worth my time. Tapos ito yung isang tao na bata o isang tao na hindi naman kasal or minsan kasi you have to understand them where they're coming from eh. So may mga iba na ibang dimension yung or ibang realidad yung mga sobrang alta rin. So kumbaga parang mga simpleng iba yung realidad nila eh compare sa normal na tao sa Iba. middle class and Yeah. dun sa lower class and if hindi mo sila kayang maintindihan, mahirap sila tulungan. Ganun din kunyari, let's say a person na hindi na kahit kailan hindi pa nakapuntang beer house and yung pasyente mo laging nagbe-beer house. So, kung hindi mo kayang maintindihan kung saan siya nanggagaling, mahirap din siyang tulungan. Ganun din with a person na sobrang passive naman. Kung very authoritative ka, iba eh. You have to be really flexible and you have to siguro have a good amount of experience in life din eh para marespeto ka. Kasi yun nga, lalo na pag type A and galit pa sila. So, Mm. kasi nga nandun sa marriage and usually Mm. napilitan sila. So, you have to get their respect. Napilitan, no? Oo, Oo, putik. Yun yung word. napilitan sila. Yun yung word. Tapos, Wala, wala. Pa-marriage counseling tayo. oo, Ay, gawin mo. Wala, wala. tapos Oo, sige. paglalambot-lambot ka o kaman parang ano ka, hindi gagana yun eh. PG. So you have to know more about yourself eh. So Tama. ano lang din, parang you can't teach what you don't have with what you don't know. So Okay. Makes sense. madaming factors kasi yun ang mahirap din na magiging issue kasi at one point sasabihin nila, hindi mo man naiintindihan yung nangyayari sa akin eh. So, and from there, pwedeng mag-lose yung rapport nyo. And Ma-break, dahil no? nga Ma-break. ayaw niya, kumbaga feeling ko hindi mo ako nakiintindihan, let's Mm. either find another therapist or etong marriage counseling hindi na siya nag-work, which is the bad thing. So, dahil hindi na siya nag-work, nasisira yung family, and pinakawawa yung kids. Kasi syempre, Ah, wala man silang kinalaman doon, hindi man nila ginusto na mabuhay sila. So, hindi man nila choice na mabuhay sila. So, and they're dealt with this, kumaga, this kind of relationship or this kind of bigat. environment Yeah. na na-scar din sila. So, Tama. yun, you have to know Okay. Thank you. to Thank you get for that respect. answer, brother. And siguro final message for um sa mga taong in a relationship or dealing with one or working to Mm. fix one. What's your message coming from you, a marriage counselor and a hypnotherapist and an NLP trainer? Yeah. Ah, ano yun? Ano yung tanong ulit? Sorry. Anong message mo sa mga, pare, ano yun, may mga nakikinig ngayon na Mm, are dealing with their own personal shit, mm, with their own relationships. For example, may mga iba dyan na going through heartbreak, may mm, iba dyan going through divorce, mm. annulment, divorce. So coming from your background as a marriage counselor, meron ka bang mapapayo sa kanila? Tips lang on how to work things out or how to manage themselves. Siguro you have to learn more about yourself, improve yourself, be a good partner muna, be a good husband, kumbaga parang something na you can never be perfect pero at least you're learning and at least you're trying and at least you're trying to understand and be able to be open. So, uh, in terms of marriage counseling, siguro I would suggest na wag muna agad yung marriage counseling kasi it's another step eh. Kumbaga parang it's a specialty eh na hindi siya for the weak weak person or the tense kid. So kasi nga let's say 50, 60-year-old na well-made na talaga. Then sasabihin sa na hindi ako nakikinig sa hindi kita nirerespeto. So pag ganun, bagsak yung ano mo eh, babagsak yung ano mo, yung sarili mo eh. So it's hard to do marriage counseling kasi
it's kumbaga parang you're dealing with another person, pero you have to make sure na before you get into it, you know what you're doing. Kasi yung mararamdaman ng tao yun eh, if yung kausap mo alam niya yung sinasabi niya or alam niya yung ginagawa niya. So and for you to get into it kasi you're dealing with two people and people in conflict eh. Sana kung group yan na we're in the kumbaga process of learning and things like that. Hindi eh. So they're already in conflict. Kumbaga parang you're handling two irate clients. Kung hindi mo kaya mag-handle ng isang irate na client, huwag ka muna mag-handle ng dalawa. So Okay. yun, Dalawa be good at client what you're sabay doing pa, no? muna. Sabay pa. Sabay pa na galit. So, and very, very common na madali kang tamaan ng ligaw na bala o ligaw na galit. So, you have to be, first you have to be professional and you have to know what you're doing. Yun yung isang importante, yung competence eh, na mahirap magawa. And yung flexibility nga, na yung getting up a lot of resources or a lot of experiences Training, para no? masabi mo Kung na gusto eto nila talaga. maging Mm. therapist. No? And Sige. ganun din, kunyari ngayon, I can deal with kids, I can deal with adolescent, pero hindi ko siya ganun ginagawa kasi hindi ko masasabi na I'm expert on it. I Tama. can do a good job in helping person, pero hindi pa ako, kumbaga parang hindi ako satisfied sa sarili ko na to do it and parang hindi ko rin masyado, kumbaga parang hindi pa ako ganun na challenge doon or wala pa yung interest ko doon kasi mas interested ako dito na mahirap and it's hard to get a good counselor. So, Agree ako doon. Iba, syempre, counseling, usually, mm, makikinig, give advice. mm, Pero, may, I think sa experience na ginagawa mo, Jason, mm, and alam ko yung talagang effort that you put into your clients. Ang daming ano eh, ang daming factors that you have to consider before going into a client call. mm. Tama. Oo. So, sige, brother, ako maraming salamat sa Mm. pagtugon sa aking paanyaya. Oh, message lang bro Oo. pag maglalaro. Oh, Kala ko nga inuubo ka dahil sa usok sa likod mo. hindi gago. Ano yan, tol? Background yan. Hindi kasi, eto yon sabi nung isang nag-interview sa akin sa podcast, Ken, parang nakakatakot yung background mo, parang nasusunog yung sa likod mo. Sabi ko, naghanap lang ako ng colorful na background para pag may nag-i-scroll sa Facebook, di ba? Oo. Tapos may nakita ka makulay, at least mapapahinto ka, di ba? Yun yung goal ko. Kaso nga, syempre gusto ko lang din ng movement, no, kahit Oo. nakaganyan lang ako, may movement na May nangyayari. gumagalaw. Oo, may gumagalaw. Yun lang naman din yan. Pero sige, brother, Mm. maraming salamat sa oras mo. Again, this is episode number 65. The topic that we discussed today is marriage counseling and hypnotherapy. This is Inside the Mind of Jason Principe. And again, my name is Ken Sumera. Magandang gabi sa inyo lahat. Jason, thanks again, man. Thank you, thank Maraming you. salamat. Bye-bye. Sige. Pahinga na, man. Sige. Oo. Sige, bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.